Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Good morning! Good morning! Good morning talaga dahil katatapos lang po ng live kagabi, no? Umabot ng madaling araw. Maraming salamat po sa mga sumuporta at bumabad dito. Pagsubaybay sa ating kababayang si Woman FIDE Master Jamaica Mendoza kontra sa pambato ng Azerbaijan Woman Candidate Master sa Adat Bashirli. Ayan, at ngayon naman po didetalyihin natin, i-analyze natin ang lahat ng makikita natin at mararamdaman sa naging laban. Again, congratulations kay Jamaica and maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa live. Mamaya po uli ang live streaming. Sundan pa natin ng isang matinding puyatan for the last round championship. Russian po ang kalaban mga kamatsas. Pag naitabla, alam na this. Pero, mamaya na lang. Okay, alamin po natin, mamaya tingnan natin yung standings and then yung pairing. Ang ginawa ni Jamaica nag-E4, E5C sa Adat, Knight F3, Knight C6, nag-Ruy Lopez at nag-A6, Bishop A4 at nag-Knight F6. Para siyang Berlin, na paborito ni Wrestling Variation pero may A6 na kaya ito po ay almost classical Ruy Lopez. Castling, B5, Bishop B3, and Bishop B7. Ayun, agad na dinevelop. Nag-D3 para patibayin ang E4. No? Sa mga nagtatanong, hindi po pwedeng capturein yung libreng pawn na yan kahit masarap talagang kainin. May Rook E1, madaling-madali lang mababawi yan. May pressure pa na magigain ang puti sa E-file mga kamatsas kasi yung king nasa gitna. O diba? Kaya hindi kinakain yan, delikado yan. Bishop B7, nag-D3 para matibay na ang pundasyon, nag-Bishop C5. Ang alam ko po sa Ruy Lopez kapag ka naka-Bishop C5, kung tawagin yan ay Archangelsky Bishop Formation. Archangelsky yan yung mga nakaganyan. C4, ayan ang medyo, dito ako naninibago. Kasi sa madalas po na nalalaman ko dito na pattern, C3 o kaya Knight C3. Yan ang mga common C3, Knight C3, A4 para palambutin yung B5, para pahinain. Pero itong C4 nakakapanibago. Actually, pagtira po ni Jem nito ay kaunti na lamang ang nakatala pa sa database or sa book. Kaunti na lang Nag-D6, ayun, tuluyan nang nawala sa libro. Novelty na. Pero ang kagandahan nito, napaisip yung kalaban na ano kaya tong C4 na to? Kumbaga sa isip ng kalaban, parang ngayon ko lang na-encounter to Ano kaya to? Yan, di ba? Sa Pinoy lang yan. Sa Pinoy lang yan may encounter. Ayan, at ang bookline po dito na nakatala pa, B4 and then B takes C4. Ayan, shout out pala sa aking minamahal na katimit ko ng elementary Grandmaster Julio Catalino sa Dora. Grabe, nagchat-chat pala siya sa live streaming natin, hindi ko napansin. Oo, pero nung nabasa ko, nag-replay ako, Julio Sadora. Yung ka-teammate ko pala, si GM. Ang dami niya palang mga suggestions sa streamings. Mamaya uli. Brother si Ino. Mamaya, nood ka uli ng live natin. Nag-D6. Okay, novelty na ito. At nag-Knight C3, okay, para talagang pariakin, yung pawn B5 at nag-B4 na. Knight E2, okay, lilipat yan dyan. Very typical naman po sa ganitong, nabanggit ko yan sa live na typical yan yung knight nilalagay talaga dyan pagka Kyoko Piano, Italian. Okay, Knight D7. Dito ako medyo nanibago. Kasi usually po dito nagka-castling kagad tapos yung knight nililipat doon. Yan ang natural na palagian. Pero nag-Knight D7. Natandaan ko kagabi, nabanggit ko sa live streaming natin na baka aalisin yung bishop, halimbawa i-atras and then Knight C5. Baka yan ang natatanaw na formation and then, or pupunta dito, paikutin. Yun ang mga ideas. Knight F8, Knight E6. Oo, mas klaro ito. Dito kasi gagastos pa ng tempo para paikutin Okay. Naispatan kasi na yung D4 gustong kontrolin. Nag-Bishop G5 kagad. Kumbaga, inistorbo kagad ni Jem at nag-Queen C8. Ayan. Dito, detalyihin natin. Sa live streaming natin, di natin masyado na detalye. Pag po kasi dito nag-F6, mag-Bishop E3 lang. Na itong F-pawn, hindi siya kaaya-aya na pattern pag gaganyan sa king side. Usually, nabubutas yung light squares. Nagkakaroon ng something-something yan mga kamatsas. So, Bishop E3, ang intention ay mag-D4. Kung kakapturin naman yan, okay lang yan. Double pawn pero may potential attack na sa F-file mamaya and then may D4 pa rin namang paparating para maging solid ang sentro ng puti.
So makakatulong pa nga yung E3 para sa sentro. Okay, balik tayo kaya dito ay nag-Queen C8 lang si Saadat para manatiling kahit papaano safe pa yung kanyang pawn structure sa kingside, hindi pa mag-commit. Nag-Knight G3 na. Ayan na po para maispatan yung F5 square naman. Yan talaga yan. At nag-Knight F8, iikot na. Knight F5, atake sa pawn. Knight E6, okay, may depensa. And nag-Bishop A4, okay, sundot. Ayan, natandaan ko kagabi, no? Maganda po yung Bishop A4 kasi anti-castling. Ayan ang term ko dyan. Anti-castling idea eh. Bakit? Subukan lang mag-castling, may capture sa knight, and then followed with Knight E7, tangay ang reyna. Aray ko, ang sakit nun. Kaya dito ay nag-Queen D7 muna, nagtyaga munang magpapin, pero naiwasan naman yung ganun. Kaya nagtyaga muna si Saadat at nag-Bishop E3, umatras na. Okay, hamon sa Dark Square Bishop, nag-F6. Ayan, dito ay nabad mo ba na ng computer? Kasi kung mag-F6 rin lang, ba't hindi pa kanina? At gumanon pa, di ba? Napansin nyo, dalawang tira din yun, no? Nasayang na tempo. So, nag-F6, D4, ayan. Correct decision by Jem. Kasi yung king nasa gitna pa, atakihin or buksan ang gitna. Ganun po kasi yung theory, no? Talagang binabasag yan kapag yung king nasa gitna, eh. Bishop takes D4, ayun. Dito mga kamatsas, ang tira po ay Knight 3 takes D4. Yan ang mas natural. Na halimbawa, Knight takes D4, Knight takes D4, ayan, may pressure sa knight. At halimbawa, mag-castling, magda-knight B3. O, yan pala ang tamang latag nito para, tinan nyo, laki ng lamang, oh. Masagwa nga lang sa puti, parang double pawn kasi. Ay, hindi pala, sorry. Hindi pala muna kakapturin to? Ha? Ah, may ganon? May ganon pala, aray ko. Ang lupit pala nun. Knight A5 muna, pin muna. Kala ko kakainin na to. Natural kasi ito, madali makita eh. Doon lang, tapos may mga check pa akong nakikita, mga ganun-ganon, kain, bitin. Oh, grabe, may atake doon. Halimbawa, kung gumanon lang, no? Boom, 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 boom. Double gagad mga kamatsas. Ayun, grabe, malaman pala yung tira na yun, malaman. Kaya nandito po talaga yung early advantage ni Jem, yung Knight 3 takes D4, ang lakas niyan. Okay, balik tayo sa Bishop takes ang ginawa. Nag-castling, Bishop takes C5, Knight takes C5, and then nag-Knight D4. Ayan, para dagdag pressure sa Knight on C6. And then may binabalak po, no? Imagine, hayaan ng black na magkaroon ng exchange dyan, ayun po tatamaan ng Knight E7 double. So may ganong simple tactics, no, na kapag ka nakain may ganon. Ayan. So dito may mga nakita ako sa live streaming kagabi na, Coach, bakit hindi Queen D5? Sabay kain doon, may trap Knight E7. Yun nga lang, aalis na yung king. Aalis na kasi. Parang ano lang, parang nakakalito, no, parang kumbaga parang may iwan yung king na nandyan na may kain-kain, sacrifice. Yun ang idea ng mga kamatsas natin na nakakita eh. Pero wala eh. Lalayo na yung king, wala ng double eh. So medyo medyo nakakabulag yung Queen D5 na yan, ano. Balik tayo sa Knight 3 D4 ni Jem. And then kumapture sa A4, Queen takes A4, so still pin. Ayan, meron pa rin ganun na taktika, no? Yan, pasok pa rin yan, pero madaling makita eh. So nag-rook F7 dito to stop the Knight E7. At the same time, yung Knight ready to ready to go somewhere. Kasi yung queen po ay depensado na ng tore. Ngayon, ito yung hindi inaasahan. Boom! Medyo na-turbulence dito tayo kagabi. Ha? Knight E2, blunderacious? Dito po kasi ang tamang tira daw ay Queen to C2 lang. Queen C2 para pag na-exchange, capture, yung pawn sa E4 depensado ng queen and then saka na lang i-follow yung pampatigas ng E4, F3. So lalabas knight versus bishop pero yung bishop kasi barado pa kaya slightly better pa rin for white. Queen C2 ang tira, no? Pero dito, pag Knight E2 mga kamatsas, ito yung nakakagulat. Sabi natin kagabi, sana wag makita, nakita pa rin ang brilliant move. Sacrifice knight pero meron pa kasing queen to queen. So obligado, hindi pwedeng capturein kasi kakainin yung knight. May check pa, mawa one piece down dito. So kailangan bumaba. Kailangan depensahan yung knight. Pero ayun nga, may pingas doon, maliwanag po na one pawn down ng buong buo dito si Jem.
At dito, syempre, medyo nalungkot tayo, no? Pero sa isip natin, tiyaga lang, laban lang. O knight G3, queen D7, umatras. Passive. Dapat daw po tira this queen C5. Kasi later on, nagpunta rin dyan ng queen So, at least nakatipid ng tempo. Tinan nyo later on. Oh, ayun gumanon din okay, inatake to. King H1 para walang check. And then ganon, depensa. Rook B8, Queen E3. Okay, Queen F4. Ayun parang nandun din di sana kanina nung tinirect, diretso na doon. So yun po yung point doon. Pero at this position, talagang grabe, clear advantage talaga si Saadat. Clear talaga, isang pawn. Grabe. Parang, naku po, grabe. Sa mga di pa nakakaalam na resulta, baka ma-spoil Sige, tingnan na lang natin, Nag B3, Bishop C8 para walang Knight F5 at walang future ang Bishop dyan. So tama lang po na bigyan ng trabaho ng proper job yung light square Bishop. Nag Rook D1, Rook E7, grabe naman ang pormahan. Tingnan nyo, halos nasa block ng lahat. H3 pasingaw lang para may extra pasingaw kasi may back rank Queen F2, ayun. Dahil sa mga ganyang tira ng mga bad moves, dyan bumabawi ng angat ang evaluation bar. Dito po kung talagang medyo sure ball, ang tira daw ay King F7 or Bishop D7, King F7, Bishop D7. Hindi ko type yung King F7, parang aangat. Bishop D7 lang siguro. And then with the idea to play A4, unti-untiin lang. Knight E4 naman, iiwas lang naman ng queen pwedeng makipaghamon, ganun. Ayan, okay. Pero, nag-Queen F2, King H2, Rook E5, and then Rook D2, Queen E3, ayun, dito po namali ng decision si Saadat. Kumbaga feeling niya kasi lamang ng isang pawn Pero sabi ko nga po kagabi sa streaming, considering na kung tapatan ng pawns, ang lumalabas sa sobra ito lang, tong D-pawn. Pero hindi pa maramdaman yung lamang niyan. Yun ang kailangang ma-maintain dito ni Jem na wag maramdaman ng black yung kanyang extra pawn advantage. Parang lalabas, equal pa rin in effect yan. Equal pa rin. So, gumanon, tineret yung pawn sa D5, A5, pero binigyan ng bad move. Pero dapat daw po, ito yon yung kagabing tinitignan natin kung nakita itong C5. Kung sa bagay, kagabi, mga kamatyas, di ba, tabla nga lang, masaya na tayo dito kasi one pawn down, losing tayo nabanggit natin yan na tabla lang, itong C5 pa nabla. Pero, wala, pasugod yung natin. Alamin muna natin, paliwanag natin kasi ito yung kagabi, C5, ang purpose po kasi ng sacrifice na yan is Rook C1. Uunti-unting hahabulin yan Okay, halimbawa, depensahan. O isang tore pang depensa natin, mag-F4. O may ipang istorbo, aalis ang tore, then kain na yon. Ngayon, kung ito namang isang tore, ganun pa rin. Walang sapat na squares para ma-maintain ang pagkakadepensa. So, tendency nito ay pag Rook C1, baka gumanito na lang. Tapos kain, and then Rook D3. Ayun. Pagka gumanon, and then Rook C3. Makukuha yon. So almost equal mga kamatyas. So yun yung nasa natin na dapat makadraw lang, masayang-masaya na tayo. Pero iba po ang nangyari. Rook D5, tineret ang pawn A5. Rook E5. Okay, pang depensa. Gumanon. Bishop B7, capture, and then King G1 para pupunta sa F2. King F7, ganon. A4. Ayan, tama din yung A4. Pampalambot ng queen side. And then Knight E2. Bishop C6. Okay. Diyan po, ito yung bad move na nabigyan ng break at pagkakataon si Jem na maka-neutralize, maka-equalize sa kanyang suffering sa position. Dapat po ang tira ay kain lang daw, kain, and then Rook A5. Yan ang tira, tapos pupuntahan. Kumbaga wala kung magtitiis na lang talaga dito, mag-iintay na lang talaga dito ang puti kung ganyan ang ginawa. Pero, gumanon Knight D4, good move. Rook C5, dinipensahan, and then nag-Rook D2. Ayan, dito mga kamatyas, another good idea is to play King E3. Ayun, King E3 lang ang maganda dito para magda-Knight C2. Kasi, dito kasi hindi maka-Knight C2, may D5 palagi Ayun, may D5 siya mga kamatyas May powerful na pangkain, nakapin, so nakakailang yung D5. Bagay naman na nakikita, napansin niya ni Jem, halata naman Yan, kaya siya nag-rook dito para pag Knight C2 niya, hindi effective yung D5, may depensa na. Nag-Bishop A8, Knight C2, kain, and then nag-D5 pa rin, Knight E3. Ayan, so bumalik dyan. Pero dito po,
Ito lang ang gusto ng tira ng computer, kain lang to. Kain, and then knight c2. Kumbaga ganyan na lang ang gawin. O yun nga lang, syempre, mataas na magigain dito ng puti, tabla na lang. Pero iba po nangyari eh. Oh. Kain, losing pa rin si Jim. Losing pa rin. So tira ay rook a5. O yan nga ginawa. Check. Ganon. Yun ang mali. Dito po ang winning move na na-miss dito ni Saadat. Dapat nag-king e6 siya. Pero ang hirap pong makita. Bakit? Parang ang sakit sa mata na nakabitin yung c7. Parang tipong mawawalis yung mga pawns. Kaya dito pumunta si Saadat kasi para at least protected yung g7. Pero yan po ang accurate talaga. Tingnan nyo kakain dito. Tapos ang gagawin b3. Tapos mag-rook c8 and then may rook a2 check. King g3 and then bishop b7. Tapos gaganon yan. And then rook a7. Tapos magda knight d1. Ito kaibahan ng king sa g6 versus king sa e6. May ganon. Yan ang masakit. Nagagapang yan paunti-unti. Gagapang, kakainin, lalapitan yung knight hanggang sa makapush. Yan ang malungkot dyan kung ganyan ang nakita ni Saadat. Pero dahil lumayo ang king niya, nawala ang posibilidad na ganon. Nag-king g6, nawala yung ganon. G4, nakita, grabe ang saya ko dito. Grabe ang palakpak natin. Kasi may knight f5 na paparating. Nakagulo pang bigla. Nag-f5. Nakuha din po ang accurate na kailangan gawin. F5 to get additional square space para maiwasan yung mating net na ganon. So, kinapture ng pawn, ganon, and then capture, nag-b3, and then nag-rook c8. Dito na po nag-chat-chat palagi yung ating kaibigang si GM. Ino Sadora. Ang ating grandmaster na nasa US po ngayon. Katimit ko yun ng elementary, kaya very close kami ni Ino eh. Aha. Grabe. Ito po yung, dito siya nagbibigay ng mga analysis eh. Kasi kailangan highly calculated dapat ang gagawin ng puti eh. So gumanon, ganon. Ayun! Pag rook b5, dito na po. Dito tayo nagulat. May ipopost po ako sa Facebook Kamatsas mamaya na video captured clip mula sa live. I-upload ko. Antayin nyo po yung pagka rook b5 dyan. So, ang nakikita dito rook a7, simple lang. Equal mga Kamatsas, equal. And then knight d1. King takes f5 and then c5. Pero equal pa. Ang dami pang pwede mangyari. So, kung equal, abay, okay lang sa block yun. Kaso nga lang, medyo masakit. Galing siya sa winning. Kumbaga, minsan, parang ayaw mo nang tanggaping matatabla dahil galing ka nga sa winning eh. May ganung, sa akin, nangyayari yun dati. Natatalo pa ako. Kasi, from winning, nag-equal, parang ayoko na ng, kasi winning nga ako eh. Pero kung minsan, kailangan mong i-control ang nerve mo, tanggapin mo na equal mas maganda may score pa. Nag-rook b5, blanderacious, aray ko. Ayun. At dito, nakabuo tayo ng tugtog dito kagabi. 'Di ba? Sabi ko dito, knight d5 kasi ang tama ang brilliant eh. Dito kasi ang idea ng rook b5 pag kinapture po b2, wala nang hahabol diyan. Yun ang purpose ng rook b5 Sacrifice, no? Pero ang tugtog natin dito, itong tamang tira, no? Sabi ko, check mo lang. Jam. Check. Boom. Nagugumanon tayo. Nakabuo tayo ng tugtog ng tungkol sa check. Ayun, nakita ni Jem. Nakita niya at naging passive. Ayun, dapat daw is king e5. Nung king f7, naalala ko yung naging chat dito ni GM Ino Sadora. Passive is the seed of defeat. Yun ang kanyang, mahilig kasi sa ganun si Ino may mga quotation siya. Naalala ko nung mga bata kami, may mga ganun siyang, mahilig siya sa mga quotation pero matindi, powerful. Yan, mga nalalaman niya mga quotation tungkol sa chess. Okay, so yung passive daw ay parang ugat ng pagkatalo. Parang ganun ang ibig sabihin, may seed ugat yun. Pero dapat ang tira active, dapat king e5 ang nakikita ko dito. So, nasimplihan tuloy. Pero teka muna mga Kamatsas, silipin muna natin yung king e5. Paano kung gumanyan? Yun nga, tama nga yun may check Pagka gumanon, kain, pag kinain ng bishop ito, may b6. At kapag gumanon, rook to e1, pag gumanito, king e3. Pag gumanito,
King F4. Ganun mangyayari. Pagka gumanon, Queen, medyo malalim din pala, no? Malalim din King E5. At kapag kumapture dito, may King E6. Dun pupunta. Grabe rin pala tong endgame na to. Mamaw din pala yung endgame, oh. Ang lalim nun. Lalim, di ba? Walang magawa eh. Di naman matrabaho yan kasi once sa kainin to, may ganun. Anytime, mapapabayaan. Pag gumanon, kain. Grabe naman pala kalalim ng endgame na yon. Grabe pala. Ang nasa isip ko kasi, kinukompute ko dito, yung King E5. Yung pala, pag King E5, ang galing naman nung King E, process na yon. Yun, oh. Galing. Ang galing. Panalo in wins. Okay, balik tayo mga kamatsas. Pero nag-passive. King F7, and then, ayun, Knight C3, Rook B4, C5, preparing to play C6, may pin, and then nag-B2, C6 na nga, good move, and then nag-Rook C4, capture with check pa, King F6, Knight E4, at ito pa ang isang kamangha-mangha. Kakainin na lang yung pawn. Grabe kamangha-manghang nakita ni Gem. King E3, may Rook B5 pa pala, threatening matchas. Hindi pa makain yung F5 by Knight D6, kain to double. Kaya ginawa na lang dito King D5 eh. Pero pag King D5, parang nag-resign na yata. Kasi parang huling tinira to pero nakalagay, lost na yung black. Pero ibig sabihin mga kamatsas, kaya nilagay dito, parang ang nilalagay kasi yung king dyan, tapos yung king nilalagay dito sa E4 and then yung black sa D5 sa digitive board para mag-register yung score. Okay, nilalagay sa E4 and then yung king sa D5, meaning nanalo ang puti. Pag black kasi pag ganun eh, ang position ng king at the end. Nilalagay na ganyan pinagdidikit para ma-register naman sa result 0-1. Pag 1-0, King E4 and then King D5. Okay, congratulations mga kamatsas kay Gem. At ito po, silipin po natin yung kanilang standing mga kamatsas. Grabe na ito. Nangunguna ang ating pambatong na si Gem Tubong Romblon at kinakatawan po ng ang team po niya ay Santa Rosa City. Ayan, very proud ang buong Santa Rosa City ngayon. Si WFM and candidate for IM, Shania Mendoza ang kanyang coach. Shout out sa buong Santa Rosa City chess team. Ayan, very proud tayo kay Jamaica. Ayan po ang standing, no? 0.5 lang ang lamang niya actually. Nakabuntot pa itong Russian ito eh, si Smirnova Polina. At ito po ang pairing. Tingnan nyo, medyo crucial pa rin eh. Kung itong last round niya ay magwawala at gustong manungkit din ng ginto, lalaban to, hindi papayag ng tabla to. Si Smirnova Polina. So black si Gem dito, medyo crucial pa rin itong last round na to. Kung gusto talagang ilaban ni Smirnova, grabe, babakbak ito. Pero itong si Jamaica, syempre, kung masisecure niya ng panalo, masigurado, pero tabla lang ang kailangan, ginto na rin. Gold na rin mga kamatsas. Ang possible niya kasi makakatide dito, no, kapag siya nagtabla, 9 points, ang possible makakatide niya si Olimova Rukia. Si Olimova, kung win over the other ang usapan, tinalo niya yan eh. Tinalo na niya yan eh. Kasi tinan nyo po si Jamaica, silipin natin yung ano niya. Ayan tinalo na niya yan eh. Ayun round number 7 niya nakalaban. Okay, grabe, plus 149 ang rating ni Jamaica 1943 plus 149. Ano na yung bagong rating na lalabas niya sa standard? Compute nyo na lang mga kamatsas ha. Okay, so silip ulit tayo sa standing, analyze natin. Kasi ito po yung tiebreaker eh. So tiebreaker 1, tiebreaker 2 pala. Mendoza 55.5. Okay, at Olimova 50.5. Medyo malayo-layo yan. Malayo po yan. 55.5 and 50.5. Tapos tiebreaker 3, 60 and then 53.5. Tiebreaker 4, 49.8. Kahit saan tumama, talo sa tiebreak talaga eh. Kung sakasakaling may tatabla ni Gem, tapos manalo itong Olimova, magta-tied sila 9 9 points, no? Pero kahit saan daanin, talo sa tiebreak. Kahit mapa-win over the other, tinalo niya ng ng tapatan, tapos cumulative points ng mga nakalaro naman, mataas pa rin si Gem. Kaya secure gold po, matabla lang. Pero etong si Polina,
Smirnova, kung magpipilit ito mga kamatsas, nako, yun ang talagang, kaya ilalive natin mamaya mga kamatsas. Sa 7:30 po ang live natin, 7:30 PM, mas maaga po pagka last round dahil magpe-prepare pa sila para sa awarding ceremony, no? So, magkita-kita po tayo at bago mag 7:30 magpe-prepare na po ako mga kamatsas. So, kita-kits for the last round ng ating kababayan. Grabe, nakaka-pressure pa rin itong last round na to. So yan po. At makibalita po tayo sa ating namang kababayan na sa men's division under 14 kay Kasiguran. Anong nangyari? Nanalo ba siya? Board number 33 po siya at ang kalaban niya ay si Timon Tiv Alexander. Great experience by Kasiguran. For sure, panalo pa rin tayo sa experience dito and learnings. Okay, ano man ang mangyari kasi world event ito. So definitely, it's a great experience mga kamatsas. Maraming salamat po at magkita-kita tayo mamaya sa last round ng ating kababayang si Jamaica. Going for gold, tabla lang, gold na tayo. Sana. Maraming salamat po. Kita-kits mamaya.